Ang nakaraan. Tuluyang nakalaya si Agnisa mula sa mahigpit na pagkakahawak ng kapangyarihan ng kontrol ni Leech. Halos hindi siya makapaniwala, ang mismong espada na bumalakid sa kanya ay walang iba kundi ang dala ng ating bida. Ngunit sa kabila ng matinding laban, hindi pa rin tuluyang napaslang ang Leech. Sa labis na pagod at pagkaubos ng lakas ni Nagi, halos hindi na siya makagalaw. Gayunpaman, hindi niya hinayaang mahulog muli sa anino ng pagkatalo. Dito pumasok si Agnisa. Buong tapang siyang sumugod upang itama ang kanyang mga pagkakamali. Sa kanyang pag-atake, nadiskubre niya ang lihim na kahinaan ng Leech, ang pinagmumula ng kanyang buhay ay nakatago sa kanyang trono. Nang matuntan ito ni Agnisa, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Sa isang matalim na hiwa, hinati niya ito sa gitna, tuluyang winakasan ang pamamayani ng Leech. Biglang naalala ni Agnisa ang sinabi ng kanyang pinuno, hindi kapangyarihan ang pangunahing kailangan ng kanilang guild, kundi isang taong may matibay na loob. Dahil dito, muling sinubukan ni Agnisa na hikayatin muli si Nagi na sumali sa kanyang pangkat. Ipinaliwanag niya ang kanilang tunay na layunin, tapusin ang dungeon at puksain ang ugat ng kasiraan nito. Naantig naman ang puso ni Nagi at sa huli, pumayag si Nagi, hindi para sa guild, kundi para sa mga taong nais niyang iligtas. Matapos ang matinding laban, nagtagumpay sila. Tuluyang naglaho si Leech, at ang libingan na dungeon ay nagsara. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanilang misyon. Bumalik si Nagi sa nayon upang ibalik ang mga kagamitan, labi, at alaala ng mga nasawing residente sa kanilang mga pamilya. Nang matapos nila ang kanilang tungkulin, bumalik sila sa lungsod. Sa kanyang pagbabalik, habang naglalakad sa abalang lansangan, napansin ni Nagi ang dalawang kasamahan niya noon. Nakaluhod ang mga ito sa gilid ng kalsada, na mamaalamos ng barya, tila mga pulubing nilamon ng kapalaran. Saglit siyang natigilan, nagtataka kung ano ang nangyari sa kanila. Ang pagpapatuloy, makikita ang ating bida kasama ang kanyang dating mga kasamahan, sina Van der Star at Nero. Tahimik silang nakaupo, animoy nag-aabang kung sino ang unang magsasalita. Nabali ang katahimikan ng biglang samubo ng pagkain si Nero. Napangiti ito at halos magningning ang mga mata sa sarap ng pagkain. Oy, pagkain! Anya, bakas sa mukha ang labis na kasiyahan. Sinundan naman ito ni Van, at kagaya ni Nero, nagliwanag din ang kanyang mga mata. Habang sabik na hinihigop ang pagkain, napasigaw ito, sobrang sarap. Halos maluha ang dalawa sa labis na kasiyahan, tila hindi makapaniwala sa tinatamasang sarap ng pagkain. Para bang ngayon lang sila nakatikim ng ganitong klaseng putahe. Samantala, sa gitna nila, kalmado lamang si Nagi. Itinaas niya ang kanyang mga kamay upang awatin ang dalawa at may bahagyang pag-aalalang sinabi, kung ganoon, maaaring mahirapan kayo sa panunaw. Kumain kayo ng dahan-dahan. Dagdag pa ni Nagi habang butil-butil ang pawis sa kanyang pisngi, nakataas pa rin ang kanyang mga kamay habang pinoproseso sa kanyang isipan ang kwento ng dalawang manlalakbay. Kung tama ang pagkakaintindi ko sa kwento ninyong dalawa, ani Nagi, muling inaalala ang mga sinabi ng dalawa. Habang iniisip niya ang mga pangyayari, unti-unting nabubuo ang isang conclusion sa kanyang isipan. Kaya hanggang ngayon, habang nakakulong ako sa isang hindi kilalang piitan sa loob ng isang linggo, kayo namang dalawa ay nagkukunwari lamang. Sa harap niya, makikita ang dalawang manlalakbay na tila walang pakialam sa bigat ng sitwasyon at masaya pang nakangiti. Bigyan mo rin kami nito. Sigaw ni Van, tila sabik, samantala, si Nero naman ay sumabat pa. Sinabi mong inirekomenda mo ito kay His Grace, hindi ba? Hindi nagtagal, galit na sinigaw ni Van habang nakataas ang kanyang kamao, magiging isang henyo akong adventurer. Pagsisisihan mo kung hindi mo ako tatanggapin. Sumang-ayon naman agad si Nero at muling nagprotesta, tama yan. Bakit hindi tayo kasama? Sa harapan nila ay nakaupo ang isa sa mga miyembro ng Twilight Wind Guild, si Anne Dorothy, ang treasurer, na may gintong rango. Mariin ang kanyang tingin sa dalawa, iniisip kung ilang oras na ang lumipas habang pinag-aaralan ang kanilang kilos at reaksyon. Maya-maya, nagsalita siya, narinig ko na hindi naman talaga siya isang tunay na gintong rango, kaya naloko kayo, tama ba? Nagulat si Nero at agad na tumayo, halatang hindi makapaniwala. Anong sinasabi mo? Kapag gintong rango ka na, gintong rango ka habang buhay.
Sigaw niya, puno ng paninindigan. Samantala, si Van naman ay halos maiyak na habang nagmamakaawa, kaya irekomenda mo rin kami na sumali. Napahawak naman si Dorothy sa kanyang ulo, tila ba biglang sumakit ito sa narinig. Sa isip-isip niya, wala na, hindi sila mga taong kayang kausapin ng matino. Napayuko siya, nag-iisip ng susunod na hakbang. Ngunit bigla siyang napatigil, tila may ideyang sumagi sa kanyang isipan. Dahan-dahan niyang dinilat ang kanyang mga mata at bamulong sa sarili, sandali lang. Kung gagamitin ko ang paraang iyon. Ngumiti si Dorothy sa dalawa at nagpakyut sinabi nito na, okay. Gawin natin ito sa ganitong paraan. Subukan natin ang isang pagsubok sa pagpasok. Nagulat ang dalawa at agad na nagtanong, anong klase ng pagsubok ang kailangan naming gawin? Ngumiti si Dorothy at tumugon, hindi ba ninyo kaya? Sa halip na umatras, agad namang nagyabang ang dalawa. May determinasyong itinaas nila ang kanilang mga braso, puno ng kumpiyansa. Hindi, eksakto, ito ang gusto ko. Sigaw ni Nero, nakangiti ng malapad. Sumang-ayon naman si Van at idinagdag, tama. Kahit ano pa yan, aayusin ko ang lahat. Napapikit si Dorothy at seryosong nagsalita, ganoon ba? Pagkatapos ay tumingin siya sa dalawa at ipinahayag, ang inyong pagsusulit sa pagpasok ay, mang-alap ng 5,000 ginto. Nagulat ang dalawa at napanganga, hindi makapaniwala sa laki ng hinihingi ni Dorothy. Napakamot sa ulo si Nero at napabuntong hininga, sinabi kong matapang akong haharap sa hamon. Ngunit nang hawakan niya ang supot ng ginto, tila bumigat ang kanyang loob. Tinitigan niya ito at muling nagsalita, kahit pagsamahin natin ang pera natin, hindi man lang ito aabot sa 500 ginto. Samantala, nakatuon naman si Van sa hawak niyang papel, na tila isang quest. Napakunot ang kanyang noo habang binabasa ito, ang tanging gawain na kaya nating kunin ay ang pagpuksa ng mga insekto sa imburnal. Ang bayad ay 30 ginto. Napaluhod na lang ang dalawa sa tindi ng stress, halos nanginginig habang napapaluha. Sa ganitong sitwasyon, kailan pa tayo makakasali? Mahina ngunit puno ng panghihinayang na sabi ni Nero. Samantala, nakasalampak na sa lupa si Van, napabuntong hininga bago mapailang. Sa oras na makumplito natin ito, edad na natin pang retiro. Aniya, ramdam ang kabiguan sa boses niya. Bigla na lang, mula sa di kalayuan, isang lalaki ang lumitaw, nakasuot ng maskara at may misteryosong ngiti sa labi. Kahit paano'y ramdam ang kakaibang presensya niya, parang may kung anong liwanag bumalat sa paligid. Sa malambing ngunit mapanuksong tono, nagwika siya, sige, alternasyon kailangan niyo ba ng pera? Pinapangarap mo bang yumaman ng biglaan sambit nito binibigyan ang pag-asa ang dalawang manlalakbay. Sa harapan nila ay may 3 tasa, at dahan-daang inangat ng lalaki ang nasa gitna, lumitaw ang isang maliit na dice sa ilalim nito. Ang lalaki ay may malaking pangangatawan, parang isang batok na mandirigma, halatang sanay sa pagbubuhat. Sa kabila ng kanyang matikas na tindig, nakangiti siya ng may halong panunukso habang sinasambit, dito, ilabas ang pera at kumita ng mas marami. Kung hindi mo gagawin, talo ka. Bahagya siyang tumawa, tila nag-aanyaya ngunit may bahid ng panlilinlang. Hindi ito pagkakataong dumarating araw-araw, dagdag pa nito. Ang dalawa ay tulala sa kanila nakita. Sa sobrang ingot ng mga ito agad silang pumayag dila nagdidiwang pasasaya sa alok ng lalaki sa kanilang harapan. Habang itinataas ang ginto at sinabi na yan ba yun? Sigaw ni Van ayos. Kikita tayo ng biglaan dito. Sa isang iglap, tila nawala ang pag-aalinlangan ng dalawang kumag. Ang hindi nila alam, may isang pinakamabilis na paraan para kumita ng pera, at hindi ito laging patas. Dahan-daang inangat ng lalaki ang tasa, isang pilyong ngiti ang nakaukit sa kanyang mukha habang ipinapakita kung saan naruroon ang dice. Kasabay nito, malumanay niyang sinabi, "O siya, simulan na natin, aking mga customer." Ngunit sa isang iglap, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Napangisi ito ng bahagyang ibinaba ang kanyang tinig na tila para lamang sa sarili. Kagalang-galang na mga ingot. Nanlaki ang mga mata ng dalawa, unti-unting nanlamig habang pinapanood ang hindi kapani-pani walang bilis ng kamay ng lalaki. Sa isang iglap, ang dice ay nawala at muling lumitaw sa ilalim ng ibang tasa, pero sa sobrang bilis ng galaw, halos hindi na ito masundan ng kanilang paningin.
Napasalampak ang dalawa sa lupa, tulala sa matinding pagkagulat. Ang kanilang mga mata ay nanlaki, ngunit ang kanilang mga mukha ay may pilit na ngiting aso, isang ngiti ng pagkadismaya at hindi makapaniwala sa nangyari. Parang mga batang nawala ng paboritong laruan, unti-unting lumubog ang kanilang kasiyahan, napalitan ng lungkot at panghihinayang. Naunawaan nila ang malupit na katotohanan, ang kanilang ginawa ay may isang tiyak na kahulugan. Ang pinakamabilis na paraan para kumita ng pera ay, ang mabilis ding pagkawala nito. Bumalik sa kasalukuyan, makikita si Nagi na nakaupo, hawak-hawak ang kanyang baba, habang seryosong nag-iisip. Matapos ang ilang saglit, napabuntong hininga ito at malumanay na nagsalita. Ganoon ba? Naubos nyo ang lahat ng pera nyo sa sugal at nagutom kayo ng ilang araw. Halos hindi makatingin ng diretso si Van, mukhang nahihiya pa rin sa kanilang kapalpakan. Habang patuloy na isinusubo ang pagkain, halos naiiyak ito sa bawat kagat. Tama, nabuhay lang ako salamat sa tulong ng pinuno ng pabrika, aniya, pilit pinipigilan ang paghikbi. Samantala, si Nero ay naluluha pa rin. Haha! Alam ko na, pero ang mga adventurer na ito ay talagang mga ingot, bulong niya sa sarili. Madilim ang tingin ng ating bida sa kanila, naiinis sa pagiging inutil ng dalawa. Kahit ang simpleng pagsali sa pagsusulit para sa mga baguhan ay parang isang panloloko, naisip niya. Habang kumakain si Van, bigla itong nagsalita. Oo, narinig ko na. Commander Nagi, mismong vice captain na ang nagbalak ay scout ka, pero tinanggihan mo raw. Tama, tinanggihan ko iyon, sagot ng ating bida. Kasi, bigla siyang tumawa at tumayo, may halong panunuya sa boses ng sabihin. Ganoon nga, pero sa kung anong paraan, napasali pa rin ako sa guild. Gulat na gulat si Van, hindi makapaniwala sa narinig. Napaawang ang bibig nito sa pagkagulat. Agad itong nakiusap sa ating bida, isama mo rin kami. Biglang sumeryoso ang ekspresyon ni Van at sinabi. Hindi na pala. Kasabay nito, tumindig silang dalawa sa harap ng ating bida at mariing nagwika. Ito ay isang pagsubok na ibinigay sa atin. Magkakaroon lamang ito ng kahulugan kung malalampasan natin ito gamit ang sarili nating lakas. Nagkatinginan ang dalawa, at sabay na sumigaw. Ito ay paraan kung tawagin ay napakalaking halaga ng ginto, isang paraan na inatas sa kanila para makapasok sa guild. Samantala, tumingin ang ating bida sa kanila, tila nag-aalala. Kayo ba, humihingi ng tulong? Tanong niya. Agad namang nagmakaawa ang dalawa, halos lumuha habang nakatingin sa kanya. Pakiusap. Napaisip ng malalim ang ating bida at marahang bamulong sa sarili. Ano ang dapat kong gawin? Sakto namang sa dungeon na ito, nasira ang lahat ng kanyang sandata, kaya talagang kailangan niya ng ginto. Sa may malamlam na mga mata, nagmuni-muni siya. Sa sitwasyon ngayon, may perpektong paraan para kumita ng pera, dapat ko kayang pumunta sa asosasyon at alamin kung mayroon ng dungeon na iyon. Nagdesisyon ang ating bida na tutulungan niya ang mga ito, kung susunod sila sa kanya. Masaya naman sila Nero sa kanila narinig at tinanong ni Nero kung totoo ba iyon. Nagbago ang tagpo sa loob ng asosasyon ng mga guild. Makikita ang abalang mga tao at kawani na masigasig sa kanilang gawain. Sa isang sulok, si Petra ay tuloy pa rin sa kanyang pagsusulat, think time at nakatuon ng maigi sa dokumentong nasa harapan niya. Bigla na lang may narinig siyang sigaw. Ma'am Petra, agad siyang napatingin sa direksyon ng tumawag sa kanya. Pagkakita sa ating bida kasama ang kanyang dating grupo, napangiti siya at masayang binati ang mga ito. Ginoong Nagi, anong nangyari? Napatingin siya sa likuran nito at nagulat nang makita ang dalawa. Maging si Van at Nero, nandito rin kayo. Bati niya sa kanila. Agad naman lumapit si Nero at masayang sinabi kay Petra na, huwag kang mabigla. Sinabi ng pinunong si Nagi na bibigyan niya tayo ng paraan para kumita ng pera. Tila nagtaka naman si Petra sa tinutukoy nilang pera. Tumugon si Nero at masiglang sinabi. Sinabi niyang kikita kami ng malaking pera at uupo sa tumpok ng kayamanan. Nagulat si Nagi at agad na sumingit. Hindi ko naman sinabi ang mga bagay na yan. Pagkatapos, tumuon siya kay Petra at nakangiting nagwika. Pupunta ako sa isang piitan kasama itong dalawa. Maaari ba naming makita ang listahan ng mga dungeon ng asosasyon?
Saglit na nag-isip si Petra bago tumugon. Paumanhin, Ginoong Nagi. Kahit na ikaw si Ginoong Nagi, ayon sa mga patakaran, ang pagsupil sa piitan ay. Bigla siyang natigilan at tila may naalala. Pagkuha ng ginto at piitan. Nabigla si Petra at napasunod na patayo, halos hindi makapaniwala. Ginoong Nagi, iniisip ninyo ang piitan na iyon. Sa kanyang pagkagulat, napatingin din si Russia. Biglang nagbago ang tagpo. Isang kariton na may gulong ang Rumaratsa de Sariles, mabilis na dumudulong patungo sa isang pasukan na nagliliwanag. Si Van, namangha sa bilis nito, ay napangangabago biglang napasigaw. Aba, sabay ikot ng kanyang mga mata sa pagkahilo. Samantala, si Nero ay halos maiyak sa tindi ng bilis ng kanilang takbo, mahigpit na nakakapit habang nanginginig. Ngunit ang ating bida, si Nagi, ay nananatiling kalmado at masaya, waring tinatamasa ang kanilang paglalakbay. Sa kanyang bag, isang bughaw na liwanag ang bahagyang kumikinang, tila may misteryosong enerhiyang bumabalot dito. Habang nahihilo si Van, tila gusto na niyang bumaba. Napakapit siya ng mahigpit at napangiwi bago nagsalita. Sa nakaraang dungeon, walang tigil tayong umaakyat, pero ngayon, bumababa naman tayo. Sa halip na mabahala, tumawa lang ang ating bida at sumagot, haha. Wala nang natira sa labas, kaya kailangan nating pumasok sa mas malalim na bahagi. Lalong hinigpitan ni Van ang kanyang pagkakakapit sa kariton, inalaylay na ang isang kamay habang pilit na pinapanatili ang balanse. Samantala, may bahagyang ngiti sa labi ng ating bida nang magwika siya, talagang malapit na tayo. At sa isang iglap, tuluyan na silang nakapasok, sa lugar na tinatawag na Deep Layer. Tahimik ang paligid. Habang naglalakad ang tatlo, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa kanila. Ang buong paligid ay napapalibutan ng bughaw na kulay, tila sumasayaw ang liwanag sa bawat paggalaw ng hangin. May mananipis na ulap ng usok na bumabalot sa sahig, nagkikislapan na parang kumikinang na alikabok sa dilim. Si Nagi ay seryosong naglalakad, tila may pinagmamasdan sa kanyang paligid. Samantala, ang dalawa niyang kasama ay masayang nakatingin sa paligid, namamangha sa kagandahan ng lugar. Ang kakaiba naman, wika ni Nero, hindi maitago ang pagtataka. Nakarating na tayo ng ganito kalalim, pero wala man lang kahit isang halimaw. Mayabang namang sumagot si Van, nakangising tumingin kay Nero. Aba, medyo inaasahan ko pa naman, aniya, may kumpiyansang tono sa boses. Narinig ng lahat ang biglang paghinto ng ating bida, kasabay ng isang makahulugang ngiti. Walang ibang paraan kundi iyon, aniya, habang nakatuon ang kanyang tingin sa isang partikular na lugar. Maya-maya pa, idinugtong niya, ang dungeon na ito, ay nasakop na. Naguluhan si Van at agad na nagtanong, nasakop na ang dungeon. Samantala, si Nero ay tila wala pang ideya sa pinag-uusapan. Ipinahayag naman ni Nagi ang kanyang nalalaman. Ang dungeon na ito ay isang pintuan ng minahan, mas kilala bilang Gold Rush Dungeon. Isa itong dungeon na sagana sa mahahalagang mineral, kaya naman itinuturing ito bilang isa sa pinakamainam na lugar upang kumita ng pera. Ang kakaibang katangian ng dungeon na ito ay hindi ito agad naglalaho kahit matapos malinis. Sa halip, nananatili ito sa loob ng isang tiyak na panahon, dahilan upang magamit ito bilang isang mining dungeon. Karaniwan, ang mga guild ang nangangasiwa sa paglilinis ng dungeon. Sinasakop nila ito sa pamamagitan ng pagsugpo sa lahat ng halimaw sa loob. Matapos iyon, umuusad ang proseso sa pamamagitan ng pagkuha at pag-upa ng mga minero upang kolektahin ang natitirang yaman ng dungeon. Sa madaling salita, kapag nagamit na ito ng husto, nagiging isa na lamang itong walang lamang kuweba, sapagkat nakuha na ang lahat ng mahahalagang mineral. Ngunit saglit siyang tumigil, bago nagpatuloy sa mas seryosong tono. Ngunit iba ang usapan pagdating sa pinakamalalim na bahagi. Ang mga mineral sa pinakailalim ay kadalasang iniiwan. Hindi dahil sa wala silang halaga, kundi dahil sa mataas na gastusin ng transportasyon. Sa huli, mas malaki ang pagkalugi kaysa sa pakinabang. Ang ating bida ay masaya at nagwika ito na tingnan niyo iyon. Si Nero at si Van ay napanganga, halos hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Nanlaki ang mga mata ni Van bago napabulalas. Ay iyon ay, o hindi, iyan mismo ang ating layunin. Nauutol niyang sigaw, dala ng matinding pagkamangha. Makikita ang mga kristal na nagliliwanag,
Animoy mga bughaw na yelong kumikinang, napapalibutan ng kumikislap na kulay kalimbay. Ito ang tinatawag na D-Rango ang minahan na dungeon. Sa kanilang harapan ay makikita ang napakaraming matutulis na batong bughaw, kumikinang sa ilalim ng mahinang liwanag ng dungeon. Saglit na natulala ang tatlo, hindi makapaniwala sa dami ng mga ito. Si Nero ay napabulong, tila hindi makapigil sa pagkamangha. Magkano kaya ang lahat ng ito? Samantala, nakangiti ang ating bida habang mahigpit na hawak ang hawakan ng kanyang kaluban. Buti na lang, aniya. Mukhang maraming dekalidad na mineral dito. Ibinagsak niya ang kanyang bag sa lupa at sa kanyang isipan, sa ganitong lugar, tunay na nagliliwanag ang halaga ng aking bag. Dahil kaya nitong lutisin ang hirap sa pagdadala. Napangisi ang ating bida bago nagsalita. Kaya, kung naiintindihan na ng lahat, kasabay nito, isang nakakatakot na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha habang unti-unting inilabas ang isang piko. Agad niyang inihayag sa kanila ang susunod na hakbang, magsimula ng hamampas. Nanlaki ang mga mata ni Nero at Van, at halos sabay silang napasigaw. Hindi, ngunit wala na silang magagawa. Maya-maya pa, nagsimula na silang hamampas sa matitigas na bato, inuubos ang kanilang lakas sa bawat hampas. Maririnig ang malalakas na tunog ng bakal na tumatama sa bato, at ramdam ang bigat ng kanilang ginagawa. Sa bawat galaw, kitang-kita ang pagod na agad bumakas sa kanilang mga mukha, ngunit wala silang ibang pagpipilian kundi ipagpatuloy ito. Nagsalita si Van at nagsabi na grabe naman. Bakit lagi na lang ganito ang ginagawa natin sa dungeon? Tama ka, gusto ko namang makalaban ng mga halimaw. Nagbuntong hininga ang ating bida at pinunasan ang kanyang noo. Noong araw, madalas ko rin gawin ang trabahong ito. Naalala ko ang dati. Matagal na mula noong huli kong ginawa ito, pero ilang oras pa lang akong nagtatrabaho at pagod na agad ako. Hindi, higit pa riyan. Sa huli, mukhang hindi ko talaga kinaya ang espada noong araw na iyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin ganap na gumagaling ang aking katawan at mga kamay. Bumalik sa alala ng ating bida ang pangyayari kung saan pinakawalan niya ang napakalakas na paghiwa, sambit nito na ano ba talaga ang espada noong panahong iyon. Parang inilabas nito ang lahat sa akin. Naroon ang madilim at matalim na ekspresyon sa kanyang mukha habang mahina niyang sinambit sa sarili. Isang espada na nagpapalabas ng lakas na naaayon sa talento ng isang manlalakbay. Kung magagawa ko lang itong ganap na maging akin. Biglang naputol ang kanyang pag-iisip nang magsalita ang kanyang maitim na alaga, si Gluttony. Ako, ngunit agad din itong pinutol ng ating bida. Nakangising sinabi niya, lumabas ka dahil naamoy mo ang mineral, hindi ba? Kung maghahanap tayo, maaaring may makita rin tayong magic stone. Kaya kumuha ka na rin ng ilan at kainin kung gusto mo. Tila nahiya naman si Gluttony, napakamot sa ulo bago tumugon. Hindi, tama rin naman iyon, pero, bigla namang masiglang itinaas ni Gluttony ang kanyang kamay nang may lumitaw mula sa kanyang likuran. Hoy, huwag ninyo akong itulak, sambit ni Gluttony. Masaya itong ngumiti at nagsabi. At may dalawa pa akong kasama. Sa gulat ng ating bida, biglang naglabasan mula sa kaluban ang maraming cute na asong nilalang. Lahat sila ay may dalang mga piko at sabay-sabay na nagtalon mula sa kanyang kaluban, handa nang sumabak sa paghuhukay. Napanganga si Nagi at napabulong sa sarili, akala ko dalawa lang. Napapa, na lang siya habang nakatingin sa mga bagong dating. Samantala, si Gluttony naman ay seryosong nakahawak sa isang gintong helmet. Dahan-dahan niya itong isinuklob sa kanyang ulo habang buong kumpiyansang nagwika. Kayong mga mineral, ibubuhos ko ang lahat. Nakangiti siyang nagsuot ng helmet, at sa kislap ng kanyang mga mata, kitang-kita ang determinasyon. Sabay niyang iniutos sa mga batang asong nilalang. Tipunin ang lahat, agad namang kumilos ang maliliit na nilalang, kanya-kanyang abala sa kanilang mga gawain, masigasig na nagmimina at nagbubuhat ng mga mineral. Ang ilan ay buong lakas na humahampas, habang ang iba naman ay bitbit ang mabibigat na tipak ng kristal. Nakatayo sa isang gilid ang ating bida, pinagmamasdan ang eksena. Nakapamiwang siya habang may bahagyang ngiti sa labi, saka mahina ngunit may kumpiyansang sinabi. Legal naman ang mga ito. Mayroong sistema upang mahuli ang mga walang kwentang nilalang na nabubuhay ng walang silbi, hindi ba? Sa harapan niya, makikita ang mga asong nilalang na bitbit ang malalaking piraso ng kristal,
parang mga bihasang manggagawa sa ilalim ng utos ni Gluttony. Habang iniisip ang lahat ng nangyayari, biglang sumagi sa isip ni Nagi ang napag-usapan nila ni Gluttony kanina. 10% ng nakuha nating mina. Tanong ni Nagi noon, saan mo naman gagamitin yun? Napakamot sa ulo si Gluttony bago sumagot. Ako, hindi ko alam. Ang dami kong kailangang bilhin sa loob ng bag mo. Bumalik sa kasalukuyan si Nagi. Nakatingin siya sa paligid, tinatansya ang sitwasyon, habang manipis ang ngiting lumitaw sa kanyang labi. Ano man ang mangyari, mukhang magiging madali ang takbo ng mga bagay. Tumingin ang ating bida sa pwesto ng dalawang engot, sinabihan niya ang mga ito na magdahan-dahan lang. May naalala ang ating bida parang isang storya na, may isang jinx na bawal sa dungeon. Tahimik ang dungeon ngayon, mukhang madali ang dungeon na ito, Simula noong may nagsabi ng ganoong pabaya na mga salita. Ang jinx na nagpapataas ng biglaan sa antas ng kahirapan. Si Nagi at ang atay ay iisa. Ngumisi si Van at may halong pag-aalangan niyang sinabi, isang siglo pa ito. At kailangan pang gawin lahat ng paisa-isa. Sa ganitong paraan, mukhang kailangan kong manatili sa minahan ng ilang linggo. Samantala, ang ating bida ay tumingin sa kanila at may bahagyang ngiting nanunukso. Ang pinaka-nakakatakot ay ang mga ingot na nagsisimula ng mag-isip. Napangisi si Van habang hinihimas ang kanyang baba, waring nag-iisip ng isang matalinong plano. Mas mabuti ng durugan ito ng isang bagsakan kaysa isa-isang durugan, hindi ba? Hindi ito basta-basta posible para sa isang karaniwang adventurer. Tumigil siya sandali, saka ngumiti ng may halong yabang at itinuro ang sarili. Pero para sa akin, ang henyo adventurer na si Van Deshtar, isang laro lang ito. Pinagpatuloy niya habang ipinagmamalaki ang kanyang sarili, sabay dampi ng kamay sa kanyang baba. Biglang nagpakawala ng kanyang kapangyarihan ang loko-lokong si Van, rug explosion. Isang malakas na pagsabog ang yumunig sa paligid. Naghalo ang nakakasilaw na kalimbahin at kahel na liwanag, bumalot sa buong lugar na tila isang nagngangalit na bagyo ng apoy. Kumalat ang usok sa paligid, habang si Van ay kalmadong nakataas ang kamay, waring isang maestro na nagdidikta ng kaguluhan. Nagtalsikan ang mga tipak ng mineral at bato sa paligid, kasabay ng unti-unting pagkalat ng alikabok sa ere. Sa gitna ng kaguluhan, bahagyang napangisi si Van at bulong sa sarili, panahon na para maniwala kayong isa akong henyo. Makikita siyang nakatayo, mayabang na nakapamewang, habang may kumpiyansang ngiti sa labi. Sa buong pagmamalaki, inihayag niya, mukhang henyo ako, hindi ba? Samantala, si Nero naman ay abala sa sariling selebrasyon. Masiglang itinaas ang kamay at buong siglang sumigaw, nagtagumpay tayo. Biglang nagkaroon ng malalalim na bitik ang pader sa kanilang harapan, kasabay ng isang mababang ugong na tila nagsasabing may isang bagay na nagigising mula sa loob. Dahan-daang lumawak ang mga bitik, at mula rito ay sumilay ang isang nakakasilaw na gininto ang liwanag, lumalagos sa mga puwang na parang nagbabadyang isang dakilang kapangyarihan. Natulala ang dalawang hangal, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Kasabay nito, unti-unting yumanig ang buong paligid. Malamig na pawis ang bumalot kay Van, habang ang kanyang pisngi ay basang-basa at tila nahihilo sa kanyang nagawang kabulastugan. Mula sa guho, isang batong nilalang ang unti-unting lumitaw. Dahan-dahan itong gumagalaw, at sa bawat pagkilos nito, nagtalsikan ng malalaking tipak ng bato sa paligid. Nang tuluyang magising, bumukas ang kakaibang mga mata nito, hindi lang dalawa, kundi may 3 pang mata sa loob ng mismong mata nito. Isang mata na tila may sariling kamalayan, unti-unting nagising at bumalot sa paligid ang kakaibang enerhiyang hatid nito. Kasabay nito, isang gintong sinag ang lumabas sa bibig nito, nagbabadyang umatake anumang sandali. Hanggang dito na muna mga kazens ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Nagi. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. I-like at i-share ang ating video. Bago tayo magtapos, shoutout nga pala sa ating kazens na si Sir Christ 5,972 at ang Baltero family from Panabo City, Davao del Norte. Salamat sa iyong pagsubaybay. At salamat sa ating kazens na nagbigay sa atin ng tulong na si Sir Mario Chavenya. Malaking tulong po ito sa ating channel, maraming salamat po.
At sa lahat ng sumusubaybay lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong pagsuporta mga idolo.